Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay December 2, 2025, araw ng Martes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas chapter 10, verse 21 hanggang 24. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang panghuli po na sinabi ng ating Panginoon, na sinabi niya sa mga alagad nang walang ibang nakakarinig, ay para lamang sa mga alagad. At malamang ay yung mga nakita ng mga alagad ay sila lang din yung nakakita, dahil yan ay nasa panahon nila. At ganon din yung mga sinabi at narinig nila ay sila din ang nakarinig, maliban na lamang kung ang mga nakita nila at mga narinig ay isinulat din dito sa kasulatan. Kaya tayo ay kasama din sa mga mapapalad na nakarinig o nakakita sa pamagitan ng kanilang pagsusulat dito sa mabuting balita. Doon sa una, nung napuspos ng banal na Espiritu Santo ang ating Panginoon, ay napuspos siya ng kagalakan ng Espiritu Santo. At ang una niyang sinabi ay, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon." Ang ating Panginoon ay isang modelo at siya lagi yung ginagaya natin. At katulad ng pagdadasal natin, mas lalo na kapag tayo ay puspos ng Espiritu Santo, marapat lang din na tayo ay magpasalamat sa ating Amang nasa langit, katulad ng ginagawa ng ating Panginoon. At dito sinabi ng ating Panginoon na nagpasalamat siya dahil inilihim ang karunungan, ang mga bagay na ito sa mga marurunong at pantas, at inihayag ito sa mga taong ang kaloobay tulad ng sa bata. Ano nga ba ang ibig sabihin kaya nung inilihim ng ating Diyos sa mga marurunong? Kasi ang pagkaalam ko, ang Diyos ay mabuti
sa taong mabuti man o masama. Kumbaga, ang araw ay sumisikat sa mabuti at masamang tao. Ang ulan ay umuulan para sa mabuti at masamang tao. Kahit ang hangin na lalanghap natin ay para sa lahat ng tao, mabuti man ito o masama. Ang sinabi niya dito ay nahahayag ito sa mga taong may kalooban katulad ng sa bata. Ang siguro maibibigay ko na example or halimbawa ay katulad nung langis. Kung ang langis ay katulad ng mga bagay na inililihim ng Panginoon sa mga marurunong, ang mga marurunong ay katulad din sa tubig na hindi siya kayang pumasok. Yung mga bagay na nilihim na yan ay hindi siya pumapasok doon sa marurunong dahil katulad yun ng langis na hindi kayang mag-mix doon sa tubig. At dito ay may isa pang sinasabi dito ang Panginoon na isa na namang pagpapatunay na ang ating Panginoong Jesus ay isang Diyos at hindi lamang tao. Dahil siya ay nakakakilala sa Ama at ang Ama ang nakakakilala sa Anak. At ang yung panghuli siguro na maibabahagi ko ay yung pagiging humble natin, or yun siguro ang kalooban ng isang taong may kaloobang katulad ng sa bata. Yung humble or meron siyang humility. Ang taong humble ay masasabi nating hindi mayabang. Kung maaalala natin na isa sa mga 7 capital sins ay yung pride, na kung saan yan yung naging kasalanan ni Lucifer or ng devil dahil ayaw niyang sambahin ang ating Diyos dahil sa kanyang pride. At ganun din naman kung gusto nating mas matanggap ang ating Panginoon at maunawaan ang ating Diyos, ang kailangang maging estado or state of our heart is yung merong humility or mayroong humbleness. Ang humble na tao ay hindi niya iniisip ang sarili ng higit pa sa iba. Kung minsan, hindi niya iniisip ang kanyang sarili. Kumbaga, he is always doing the right thing. Hindi niya iniisip kung ano ba yung makukuha niya sa paggawa ng mabuti. Kung magiging popular ba siya o hindi, or kung ano yung masasabi ng tao sa kanya. Basta it is a right thing at the right time, ang isang humble na tao ay gagawin yan. Dahil ang humble na tao ay selfless. Hindi yung selfish, selfless. Kaya doon mo makikita ang taong mapagpakumbaba. At yan yung isa rin sa mga mapapalad na sinasabi na yung blessed are the poor in spirit, na laging merong kababaan ng loob. So mga kapatid, yun po ang aking maibabahagi sa ating mabuting balita sa araw na ito. Nawa meron kayong napulot na kahit kaunti at
pagpalain po tayo lagi ng Panginoon.